Patuloy po nating minomonitor mga kababayan ang pagkilos po at galaw ng Typhoon Inday na mas lumalapit pa po ngayon sa extreme northern Luzon. Mas nararamdaman na ito dahil dumidikit ang trap o extension ng kanyang hangin sa ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Island at sa may Cagayan. Aalamin din natin ang mga lugar na epektado ng heavy rainfall warning dahil po sa mas lumalakas na habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago natin simulan, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share ang ating update. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest track and forecast po na inilabas ng Pag-asa, ito pong Typhoon Inday ay meron pong lokasyon sa ngayon na 570 kilometers east of Itbayat, Batanes. Humina po ang kanyang hangin sa 140 km per hour pero malapit pa rin sa may sentro. At ngayon ang pagbugso niya ay nasa 170 km per hour na lamang po at meron pong pagkilos pa northwestward sa bilis po na 20 km per hour. Ngayon maraming nagtataka dahil nga po etong Typhoon Inday ay hindi masyadong nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. And actually ngayon pa lamang nararamdaman ang epekto nito sa extreme northern Luzon. Ito po kasing Typhoon Inday ay nag-stay o nandito po siya sa Philippine Sea at hindi po siya nagkaroon ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass na dapat po ipagpasalamat na lamang natin at huwag na po tayong magreklamo. Ngayon po dahil mas dumikit ang trough extension po ng hangin ng bagyong Inday sa extreme northern Luzon, nakataas pa rin ang wind signal number 2 hanggang wind signal number 1. Alamin ho natin yung mga lugar na apektado. Ang wind signal number 2 ho ay apektado pa rin ang area po ng Batanes, ang eastern portion po ng Babuyan Island at ang signal number 2 natin meron pong 24 hours na warning lead time at merong lakas ng hangin na umaabot po sa 68 to 88 kilometers per hour. Yan po ay mahina lamang po na hangin. Pero ang tulad na aking sinasabi, hanggat nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, hindi pa rin po tayo pwedeng maging kampante. Meron pa rin mga lugar na nakataas sa wind signal number 1 dahil po sa bagyong Inday. Nakataas pa rin sa area po ng Babuyan Island, the rest po ng mainland Cagayan, Isabela, kasama po ang Apayao, northern portion po ng Abra, kasama po ang eastern portion po ng Ifugao at Ilocos Norte ay meron pa rin signal number 1. Ang signal number 1 natin meron pong warning lead time na 36 hours at yan po ay nagtataglay ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Dahil nga po hindi nagkaroon ng direktang landfall ang bagyong Inday sa ating Philippine landmass, patuloy naman pong pinapalakas nito ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya po ngayon ay meron tayong nakataas po na heavy rainfall warning. Pagkatapos ng heavy rainfall warning, aalamin natin yung mga susunod na magiging lokasyon po ng bagyong Inday bago ito lumabas bukas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakataas po ang heavy rainfall warning dahil po sa Tropical Cyclone Inday sa area po ng Batanes na merong 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Heavy rainfall warning naman dahil po sa mas lumalakas na habagat o southwest monsoon na nakataas na meron pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Occidental Mindoro at sa may Antique. Pag 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, yan po ay nasa red warning na po, no? Na dami ng pag-uulan na dapat pong mag-ingat. Tulad na ang sinasabi, wala masyadong direkta ang Typhoon Inday pero ang habagat ay magkakaroon ng malakas na impact na pag-uulan lalo na po sa mga susunod po na mga araw. Meron naman tayong moderate to heavy rains na aasahan ngayong hapon hanggang bukas po, Sabado, hanggang sa Linggo, dito po sa area ng Zambales, kasama po ang Bataan, Metro Manila, ang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, kasama po ang Oriental Mindoro, ang Romblon, kasama po ang Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, ang Guimaras, kasama rin po Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, kasama po ang Lanao del Sur. Bukas ho ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, meron po tayong heavy to intense rain, no? 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan po ang aasahan sa
Occidental Mindoro, Zambales at sa Bataan. Meron ding moderate to heavy rains bukas po hanggang sa linggo ng hapon sa La Union, sa Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, sa Bulacan, Metro Manila, Rizal, sa may Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, sa may Antique, Aklan, sa may Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Tapusin niyo po yung update. Sunday po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, meron tayong inaasahan naman na 100 to 200 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan po sa may Occidental Mindoro, Zambales, Bataan. Yang mga lugar ho na yan ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayon naman alamin natin ang magiging lokasyon po ng bagyong Inday bago lumabas bukas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamayang gabi ho ng alas 8 ay tatahakin po ng bagyong Inday ang lokasyon na 470 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. At bukas naman po Sabado po ito ng alas 8 po ng umaga, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ang magiging lokasyon po nito 515 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes. Ito sinasabi ko. Paglabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility, tatahakin niya ang Ryukyu, Japan, dediretso sa Taiwan at maglalandfall po sa bansang China. Pero kahit makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, sa lawak po ng sirkulasyon na meron siya na umaabot po sa 1,700 yung radius, yung distansya po, ay hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Din ipinapalakas po nito ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ang nangyayari yung senaryo dito, hinahatak po ng Typhoon Inday ito nga pong habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa na siya namang magpapaulan. Inaasahan ho natin simula ngayong Biyernes, Sabado, Linggo, by next week ay tuloy-tuloy po mga pag-ulan dulot po ng habagat o southwest monsoon. Ngayon naman, may mga nagtatanong po kung may panibagong banta ba ng bagyo na madedevelop pa mabubuo kasunod nito nga pong bagyong Inday sa mga susunod po na mga araw o mga update. Sa tilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, actually may panibagong sama ng panahon na manggagaling po dyan sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. And doon po sa forecast track, tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, nasa low chance ang category nun para ma-develop po bilang isang tropical depression. Pero ang senaryo dito na pwedeng mangyari kapag yan po'y pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by next week, may chance ang palakasin niya ng habagat o ng southwest monsoon at mangyari yung tinatawag po natin na rapid intensification. Kaya hindi po tayo pwedeng maging kampante, no? Actually, ito pong Typhoon Inday, kagaya sa naging senaryo ng Super Typhoon Francisco ng mga nakaraang bagyo bago ang bagyong Henry. At nakita nyo, kapag July talaga, month ng July, ganito po ang nangyayari. Yung mga malalakas na bagyo na nanggagaling ho sa silangan, kadalasan nagre-record po yan. Tumatama kasi yan sa bundok ng Sierra Madre, nagkakaroon ng impact para magdiretso at hindi po tumawid sa ating Philippine landmass. Yung mga mahihinang bagyo tulad ng bagyong Henry ay nabuo sa ating Philippine landmass, tumawid sa kanlurang bahagi ho ng Luzon, ay wala masyadong naging direktang epekto. Ngayon, ang sinasabi kasi natin, etong Super Typhoon Inday ay halos kasing lakas ng bagyong Yolanda, pero ang bagyong Yolanda kasi, ang nangyari kasi ho doon ay nagkaroon ng direktang paglandfall sa ating kalupaan. Ito pong bagyong Inday, lumihis lamang, ang tropic extension po ng kanyang hangin ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ay pagpasalamat ho natin na hindi naapektuhan ng malaking bahagi po ng Luzon, Central Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao ay hindi po naapektuhan ng malakas na bugso ng hangin nito. Ang ibig kong sabihin nito, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga malalakas ho na bagyo. So ano ba yung dapat natin gawin? Dahil nga po meron tayong banta pa rin ng bagyong Inday, Typhoon Category. Category 4 pa rin yan. Ito po ang dapat natin gawin. Manatili pa rin kayong magantabay sa lagay ho ng ating panahon dahil nga po sa mga susunod na mga oras simula ngayon ay mararamdaman pa natin ang epekto po ng tropical cyclone Inday sa extreme northern Luzon. Kaya yung mga kababayan ho natin doon na nakatira, ipanalangin po natin ng safety po nila, no? At ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa ay magsisimula na po magpaulan ngayon.
Kaya nga po yung sinasabi natin na landfall areas, yun po yung paglandfall ng traffic station ng kanyang hangin, hindi yung pinakagitna o pinakamata ng bagyo. Yung pinakamata ho ng bagyo, yun po yung may pinakamalakas na impact. At yung may pinakamahinang impact naman, yun po yung extension ng kanyang hangin, yung nakapalibot, no? Nasa malayo, yung outer raid bands yan, no? Yun kasi yan, nagsisirculate yan. Mas mahina ang tama nun. Kaya nga po kung mapapansin ho ninyo, hanggang signal number 2 lamang ang naitaas sa malaking bahagi ho ng Luzon. At eto po, yung susunod po na banta ng bagyong madedevelop sa may bandang silangan ng ating bansa, sa ngayon hindi pa po natin may consider kung yun ay mahina o magiging malakas. Dahil ganito po ang nagiging senaryo para po mas maunawaan nyo. Pag napangunahan tayo ng mahinang bagyo, sumusunod malakas. Pag malakas na bagyo naman ang naging nauna, ang kasunod naman yan mahina. So inaasahan natin, ipag-pray natin kung ma-develop man ang panibagong bagyo sa may bandang silangan at malakas pa rin ang epekto ng habagat, ay hindi ito maging super typhoon. Yun naman ang kailangan po nating ipanalangin. At ngayon, yung susunod na pangalan ng bagyo ay tatawagin bagyong Josie kapag yan ay nabuo sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon po, lagi ko sinasabi, i-ready ho ninyo yung mga go bags, yung mga emergency kit. Ngayon pa lamang po, huwag tayong maging kampante. Ang habagat kasi, normally hindi talaga yung lumalakas tulad ngayon. Ang taas po, ang dami nakataas na heavy rainfall warning. Pero ang habagat po, no, kapag pinalakas ng malakas na bagyo tulad ng super typhoon, nangyayari po, ang epekto ng habagat malabagyo din po talaga. At talagang usually pag habagat, yan yung mas madaming ulan na ibinibigay po sa ating malaking bahagi ng bansa. Ganito po, para mas maunawaan ho ninyo. Ang isang super typhoon, ang isang typhoon po na bagyo, kakaunti yung ulan na ibinibigay niya sa mga lugar na apektado niyan. Pero malakas ho yung hangin. Kaya kung mapapansin nyo, sa bawat paalala ko, sinasabi ko, yung mga bahay natin na merong mga nakatayong puno, mga kawayan, putulin ho natin dahil yun ho ay delikado kapag kayo ay natamaan ng malakas na hangin dulot po ng bagyong Inday. Pero dahil nga po sa pagbabago sa direksyon nito, hindi na po mangyayari yung ganun. Pero ngayon, yung mga low-lying areas sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas, kanlurang bahagi ng Mindanao ay maging alerto, linisin ang kapaligiran. Baka ho kasi may mga basura sa gilid, sa kaliwat, sa kanan, lahat po yan linisin natin. Pag yan ho'y bumara sa kanal, may tendency po na magkaroon ng bigla ang pag-apaw po ng pagbabaha. At nangyayari yan kapag consistent ang mga pag-uulan, natatagal ng 1 hanggang 2 oras. Sa ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko nabanggit, maging alerto din tayo sa banta ng mga localized thunderstorms. Madalas tuwing hapon po yan. I-summarize natin ang iba't ibang weather system na nakakaapekto. Pangunahing weather system pa rin natin ang bagyong Inday, Tropical Cyclone Inday, isang ganap pa rin na typhoon, lalabas na po bukas ng madaling araw hanggang sa umaga ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang habagat naman ang magiging pangunahing weather system natin na magpapaulan sa kanlurang bahagi po ng Mindanao, kanlurang bahagi ng Visayas at sa parte po ng Luzon. Bagamat malayo pa yung panibagong banta ng sama ng panahon at sa mga susunod na linggo pa yung madedevelop, maging handa na lamang po tayo. Muli mga kababayan, ito muna ang short update natin. Sa lagay ho ng ating panahon, muli ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster at tagapagbigay ng balita sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.